Pag-usapan natin ang BPI Savings Account na may libreng insurance. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. In this video, pag-uusapan natin yung BPI Pamana Savings, kung saan isa itong savings account mula sa BPI. Pwede ka makakuha ng ATM or passbook, depende na rin sa account, at may nakalink na nga or may libre na itong insurance. Para kanino nga ba ito bagay? Para sa mga breadwinners, para sa mga parents or guardians, o yung mga nag-iipon long-term o yung conservative savers natin. Ang kagandahan nito, walang bayad yung insurance, nag-iipon ka or tinatabi mo muna yung pera mo sa BPI Pamana, meron ka ng times 3 coverage ng insurance para dyan. Ano ibig sabihin ng times 3? Kung magkano yung average daily balance mo, yun yung pinakamaging coverage. Ang kailangan tandaan ay nasa 25,000 pesos yung initial deposit at yun na rin yung magisilbing maintaining balance. Meron silang ina-offer na interest na pwedeng magbago by the time na pinapanood nyo na to, so pwede nyo i-double check yung website or sa branch mismo kung interesado kayo sa interest rate. I-highlight ko lang din na yung coverage ay up to 2 million pesos at walang medical check-ups na required para ma-avail itong libreng insurance. Linawin din natin na dapat nagme-maintain ka ng at least 25,000 pesos at ang i-compute na insurance coverage sa'yo ay yung times 3 ng average daily balance. Ibig sabihin, i-compute kung magkano ba yung average na balance mo for the month at yun yung pwede mong maging coverage dito sa BPI Pamana. So kung ready ka na mag-open ng Pamana Savings Account, ano ba yung dapat gawin? Pwede bang online? For this case, kailangan sa branch lang siya gawin at dali na rin yung mga requirements at initial deposit. Ano-ano ba yung mga valid ID na tinatanggap ng BPI? Ito yung tinatanggap for BPI Pamana, pwede yung national ID, yung ID galing sa SSS, katulad ng UMI, driver's license, passport, at marami pang iba. Kung sakaling meron kayong more than one valid ID, mas maganda na dalihin nyo na din yun. Also, kapag mag-open kayo ng bank account, pwedeng tanungin kayo ng source of income ninyo and purpose of opening the account. Pwede nyo sabihin na for savings account with insurance at pwede rin kayong tanungin kung ano ba yung TIN ID ninyo. Depende na rin doon sa branch officer. So ano nga ulit yung proseso? Pumunta lang sa BPI branch, sabihin sa guard na mag-open ng bank account. Kailangan nyo makakuha ng number doon sa branch mismo. Kung sakaling hindi kayo sanay kumuha ng number, pwedeng magpa-assist sa guard. And then, from there, pag natawag na yung number ninyo, fill out lang yung form, maging yung form para sa insurance at ibigay na rin yung initial deposit na 25,000 pesos. From there, hintayin nyo na lang yung activation, yung account number ninyo, maging yung ATM card or passbook. For ATM card, huwag kalimutan na palitan yung PIN number habang nasa branch pa kayo doon sa mismong ATM na machine. Tandaan na sa lahat ng ino-open nating bank account, meron niyang maintaining balance or else magkakaroon ng penalty. Eventually, pwedeng ma-close yung accounts. Meron din silang fina-follow na dormancy rules and also yung insurance terms pwedeng magbago. So, pwede nyo i-double check sa website kung ano na ba yung mga terms na nakapaloob dun sa libreng insurance. Also, kung mag-open kayo ng joint account, i-double check nyo baka kasi may ibang rules para dyan. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check yung mga nasa baba. Sana makatulong. See you sa next videos!